na natin sagot doon eh. Diba? Hindi na natin sasabihin. Pero yung mga botante, mas marami. Sa pagkakataong ito, bobo ba sila o nabobo ba sila? Pero sa kasi baka iba yung iba yung kultura ng pag-iisip ng botante sa Maynila sa sa mga nasa lalawigan. Ayan ka na naman. Ha? Hindi. Dahil? Tingin ko lang kasi kanina doon sa trading post, talagang mas mas naghahari sa kanila yung kung lehitimo bang nangyari yung EDSA 2. Diba? Para sa kanila, parang hindi mahalaga yung issue mahalaga yung mga personalidad na involved dun sa EDSA 2 So marami pa rin doon talagang hindi mo pa rin maalis yung loyalty kay ERAP Iba talaga ang politika. Demokrasya na nakasuot pang piyesta, kahit Semana Santa. Miyerkules Santo po nung gawin namin ang istoryang ito. Ilang oras na lang, gugunitain na ng bayan ang huling hapunan ni Kristo bago siya ipagkanulo ni Judas. Sa unang pagkakataon, nakalapit ang nag-correspondent sa dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Punong-puno ng sama ng loob ang kanyang mga naging pahayag. Narito ang ulat mula sa aming mga correspondent sa puwersa ng Masa Rally sa La Trinidad, Benguet. Sinamantala na rin namin dito sa trading post dito sa La Trinidad na makabili ng ganito, no? Ikaw ano ba ang mga nabili mo? Meron na akong chicharo, cauliflower, shrimps na lang, may panchapsoy na ako. Pulsuan natin mga tindera rito kung sino na pupusuan nila ngayong eleksyon. Sino ang iboboto ninyo? Piki ko Pangilinan kasi idol ko si Sharon. Sa mga pagka-senador, sinong napupusuan mo? Sinong gusto mo? Yung mga pangalan ng gusto. Isa si Loy Estrada, si Jambi Madrigal, si Ping Lacson. Ba, puro puwersa ng masa yan Wala na hindi ko maisip yung iba. Ibig sabihin maka-erap ka? Totoo yan. Kalat ang balita ng hapong yon, Miyerkules Santo na darating si ERAP, kaya marami ang nag-aabang sa rally ng puwersa ng masa. Bawat dumarating na kandidato ay mainit na sinasalubong ng mga naghihintay sa rally na gaganapin sa palengke ng La Trinidad, Benguet. Ang unang may bahay ni ERAP ang unang sumalang para akitin ang boto ng mga taga-Benguet. Kung mahalal po ako, at alam ko naman po mananalo ako, di ba? Yung Fidel Ramos na yan, yung mukhang talakitok na yan. Nang lumatag ang dilim, kasunod ding umanghang ang mga sumunod na talumpati. Lalo na nang si Senadora Miriam Santiago na ang tumuntong sa entablado. Sinasabi nilang 13-0, 13-0, 13-0, yung PPC na yan, yung puro palpak coalition na yan. Kung mag-13-0 sila, magpapabaril ako sa luneta. Pero, kung hindi sila mag-13-0, may manalo maski isa sa amin. Hinahamon ko sila, mag-resign silang lahat. Kamukha ng ginawa nila kay President Estrada. Hindi natin ang sinulat ng Miyerkules Santo, kasalukuyang pinapahirapan siguro si Cristo. Samantala, walang tigil ang kampanya, walang tigil ang banatan, walang tigil ang asaran. At sobrang katakawan, nagtatabaan sila. At maliban dyan, mukhang baka pa. Kaya fat cow ang disease nila. Nagpaulan din si Miriam ng pasaring sa mga kumakalat na joke text messages na kinakapitan na daw siya ng mad cow disease na ibinalik niya sa mga kumakalaban sa kanya. Alam mo sa mad cow disease, pag may sakit ang baka at kinain ng tao, mamamatay ang tao. Pero dahil may sakit ng fat cow disease, itong mga nagtatabaan ng mga matrona sa Makati, mga kalaban ko, mga hipokrita, mga busada, mga nangiinsulto ng kapwa. Iyang mga iyan, pag pinakain mo, ang mga mamatay ay ang baka. Nagpaunlak si Senadora Miriam Santiago sa amin. Sa likod ng entablado ay may maliit na karinderya at dito na kami nagkasya para sa panayam. Ayon sa Senadora, ang eleksyong ito ang sukatan kung lehitimo ang ikalawang EDSA. This is a very unique campaign because for the first time that I know of in Philippine political history, constitutionalism is the issue. So
parang kung ano ang resulta ko parang referendum. That's right. Absolutely. That is exactly my point. Na itong kampanya is not so much a campaign on the competence or the qualifications of the candidates as much as it is a referendum on whether EDSA 2 and the Supreme Court decision that supported it is accepted by the sovereign Filipino people or not. Si Miriam ang pambato ng puwersa ng masa sa mga rally. Hindi mapapasubali ang buhay na buhay ang mga manunood kapag ito na ang nasa entablado. Tinanong namin ang senadora kung sino para sa kanya ang matalinong botante. I have always said we must not underestimate the intelligence of the Filipino masses. Kasi mga kandidato, akala nila basta nanginsulto sila ng tao, basta sumigaw sila sa plataforma, nakabomba na sila, ay akseptado, gusto na sila ng tao. Hindi naman ganon lang. 13-0, magpapabaril talaga kayo? Yes? Nang dumating si Erap, tila nakumpleto ang paghihintay ng mga manunood. Hindi maikakaila ang angkin pa rin itong hatak sa tao. At ang sumunod na nagtalumpati ay ang dating matapat na general ng dating Pangulo. Ang sabi kanina ni Senadora Miriam Defensor Santiago, pagka naging 30-0, magpapabaril siya sa luneta. Ako, pag naging 30-0, mamamaril ako sa luneta. Paparilin ko yung mga kidnapper, yung mga hold-upper, yung mga drug lords, sasama ko yung mga mandadaya sa darating na May 14, 2001 election. Inabangan namin sa likod ng entablado matapos magtalumpati si General Ping Lacson. Pero tumanggi ito sa anumang panayam na... Bakit, sir? Isang tanong na tayo, sir. Diyan mo ako sa ano? Bakit, sir? Nandito po ako sa Beroya. Atak yung ayaw natin, sir. Ayaw niyo magpa-interview, sir? Hindi na, tapos na rin doon Ang kwentong ikinapipiko ni General Lacson ay ang tungkol sa mga aligasyon na isiniwalat ni na dating Colonel Reynaldo Beroya at ni Rosebud. Pero binigyan noon ni Jim ng pagkakataong sagutin ni General Lacson ang mga paratang sa kanya at naging bahagi din ng panayam dito ni Jim ang issue sa politika. Pagkatapos ng PNP, wala kayong balak tumakbong senador, congressman, mayor, gobernador, presidente? Wala. I'm looking at your eyes. Wala. Ano, Jamie. I went farther, di ba? Nung in previous interviews, sabi ko, I hate politics. And to put it more bluntly, I hate politicians. Ang dumi ng politika dito sa atin. Napakahirap pasukin yun. Ba't mo papasukin yung alam mong saksakan ng dumi yan? Gusto ko lang itanong, gusto ko lang ibalik kay General Lacson kung bakit sa kabila ng interview namin na sinabi niya talaga na ayaw niya ng tumakbo, ayaw niya sa politiko, ayaw niya maging politiko, he hates politicians.